Lilinisin natin yung kanilang intestinal tract o yung kanilang digestive system, sa respiratory, yung sa orni, sa canker, yung kanilang bituka, laban dun sa mga bulate. So kailangan natin silang... Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulov TV. And for today's video, magki-cleansing nga tayo mga kalapatids ng ating mga alaga sapagkat ilang araw na lang magpe-February na. At alam nyo naman, mabilis lumipas ang panahon. Pagkatapos ng February, March na, umpisa na ng liparan sa norte dito sa aming club. Kaya, kailangan na nating mag-prepare dito. Pangunahin sa ating mga flyers dito mga kalapatids. So ayan, i-cleansing natin ngayon yan para kapag nagsimula yung ating gagawing training camp sa kanila, wala na tayong iintindihin sa kanilang kalusugan. Pagdating kasi sa pag-cleansing mga kalapatids, dalawang uri yan. Isang natural at yung isa ay chemical o yung mga paggamit ng mga gamot na nabibili natin sa butika mga kalapatids. Pero since mga bata pa tong ibon na ito, natural lang ating gagamitin. At siyempre dadamay na rin natin tong mga ibon natin na naririto. Pati yung mga breeders natin sapagkat gagamit tayo ng natural na pamamaraan. So wala namang mga problema yon kahit pa doon sa nagsusubo. Sa pagki-cleansing nga mga kalapatids, nahahati yan sa dalawa. Una, yung external, ito yung panlabas ng ating mga alaga. Ayun yung kanilang mga balahibo. Titiyakin natin na walang mga parasitiko, mga kuto, lisa o hanip na gumugulo sa kanila na maaaring magdulot sa kanilang pagkairita o pagka-stress. So alisin natin yan, maalis natin yan sa pamamagitan ng paligo mga kalapatids. Ikalawa ay yung internal o yung panloob na sistema ng ating mga alaga mga kalapatids. So sisiguraduhin natin na malinis yung kanilang intestinal tract o yung kanilang bituka laban dun sa mga bulate. So kailangan natin silang purgahin. Siyempre, kailangan masiguro natin na cancer free din yung ating mga alaga at doon pa rin sa kanilang digestive or intestinal tract, kailangan salmonella free din yung ating mga alaga. At panghuli, yung orni mga kalapatids o yung kanilang respiratory. Lahat nga ng yan ay susubukan nating talakayan sa episode na ito. Kaya, nako, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin ang notification bell para nang sa ganun updated ka kapag ka nag-upload tayo ng panibagong video. So wag na natin patagalin to mga kalapatids. Tara! Gaya ng dati, disclaimer mga kalapatids, hindi tayo veterano, hindi tayo henyo, hindi tayo eksperto sa pag-aalaga ng ibon. Ang binabahagi lang natin ay yung base sa ating mga karanasan at patuloy nating pagsisikap na umunlad yung kaalaman sa larangan ng pag-aalaga ng mga kalapate. Alright mga kalapatid, so balik tayo dun sa ating pag-uusapan. Pinaka-purpose ng pagki-cleansing natin ay yung ating mga flyers dun sa flyers loft na puro mga young bird pa. Ang pinaka-average na edad nila ay, hindi ako nagkakamali, 2 to 3 months mga kalapatid. So gagamit na lang tayo ng natural. Ayan, nasa akin yung harapan. Naisip ko lang kasi mga kalapatids, mga bata pa masyado, so ayoko naman silang ma-stress at wala naman silang mga sakit, kaya ito na lang ang gagamitin natin, natural. Okay. So ito, bawang, kalamansi. Maganda sana kung may apple cider vinegar kayo, pero okay na yan, wala tayong ganun at oregano mga kalapatid, siyempre honey. So ito mga kalapatid, so nabanggit natin yung mga sakit na dapat nating i-address o masiguro na dapat malinis sa ating mga alaga. Unang-una yung salmonella, yung ornithosis sa respiratory, tapos yung anti-cancer, at syempre yung kanilang bituka, yung sa intestine nila, yung mga bulate. So lahat ng yan na nakikita nyo sa inyong harapan, yan na ang pwedeng panglaban dun sa apat na yun mga kalapatids. Kumbaga, ito all-star na to pag pinagsama-sama. Na kaya niya nang i-target o ilinisin yung mga pangunahing nililinis sa pagki-cleansing sa ating mga alaga. So ito, bawang. Alam niyo naman ang bawang mga kalapatids na kanyubi. Ito ay natural antibiotic. So lumalaban yan sa mga bakterya o anumang parasites na nasa loob ng sistema ng ating mga alaga. So ito yung panggagamot natin sa salmonella mga kalapatids. At ito ang bawang ay natural dewormer din yan mga kalapatids. So mabisa rin to sa paglaban o sa pagsugpo ng mga worm o mga bulate sa bituka ng ating mga alaga. So ito na rin yung gagamitin natin sa pagde-deworm. Maliban dyan sa gagawin niyang
antibiotic at sa pagde-deworm, ito rin mga kalapatids ay malaki ang naitutulong sa ating mga alaga. Maliban pa sa mga vitamins and minerals na makukuha sa bawang, ito rin ay tumutulong sa magandang blood circulation sa ating mga alagang kalapate. Kung minsan mapapansin ninyo yung mga muscles o yung mga laman ng inyong mga alagang kalapate, pagka tinignan nyo, bakit parang dark, bakit parang purple o makulay blue, parang ganon, imbis na dapat pink yun. So pagka ganon mga kalapatids na kanyubi, baka hindi nakakadaloy ng maayos yung dugo dun sa mga ugat ng ating mga alaga at mahina yung kanilang blood circulation. Bigyan nyo lang ng bawang mga kalapatids, magiging pink na uli yan kasi ito ay pampaganda ng blood circulation ng ating mga alaga. So dito na tayo sa may kalamansi. So ito, kalamansi, alam nyo naman, vitamin C, pampaboost ng immune system, at pinaka-purpose niyan pang-control o panglaban, pangsawata sa cancer. Alam nyo kasi ang cancer, gaya nga ng ating mga diniscuss dun sa ating mga previous video, ang cancer ay mula yan sa protozoan o nagkokos niyan ay yung protozoan organism na nasa sistema ng ating mga alaga. Kumbaga nasa sistema na nila yan. Kaya lang sila nagkaka-cancer kapag bumaba ng husto yung kanilang immune system. Halimbawa, na-stress sila. Pwede silang madaig ng mga protozoan at mabilis na dadami yun. Kaya magkakaroon sila ng cancer. Paano natin kukontrolin yun mga kalapatid? Sa pamamagitan ng kalamansi. Kasi ang pinaka main purpose niyan ay gawing acidic yung kanilang tubigan. Na kadalasan doon nakukuha yung cancer, yung mga protozoan. Kaya kailangan, bukod sa malinis dapat yung ating mga patubigan, kahit siguro once a week, bigyan nyo ng konting kalamansi o kaya apple cider vinegar, ihalo nyo lang sa tubig para maging acidic yung pH level ng ating ipapainom sa ating mga alaga. Dahil sa ganun, hindi dadami at mamamatay yung mga protozoan. Hindi kasi favorable sa kanila yun para mabuhay yung acidic. So yun ang ating pinaka-purpose niyan. At syempre ito, oregano. Ano pa ba? Natural antibiotic din. At ito yung pang dadali natin sa respiratory. Mabisang gamot sa mga mga ubo, di ba? Sa tao man ginagamit yan. So yan ang ating gagamitin. Hindi totoo yan. At syempre honey. Ang honey, natural antibiotic din. Bola lang yan. May properties to na lumalaban sa mga bakterya o ano pa mang mga parasite or microorganisms na nakakasama sa ating mga alaga. So paano ang lutong gagawin natin dito mga kalpatids? Joke lang. So ito nga, bawang, hinati na natin sa dice slice kasing laki nung corn na pinapatukan natin sa ating mga alaga. So isusubo na lang natin to para solid ang epekto mga kalapatids. At ito, dudurugin natin to, kukunin natin yung katas, tapos pati to, kakatas din natin doon, yung kalamansi, kasama na yan. Then lalagyan natin ng honey at yun na yung ipapainom natin sa kanila. Gagawin natin yan mga kalapatids sa loob ng 3 araw na sunod-sunod mga kalapatids para nang sa ganun matiyak talaga natin na maayos yung ating mga alaga. So wala namang overdose yan mga kalapatids sapagkat herbal yan mga kalapatids. Ang magiging problema lang natin dyan mahihirapan tayong ipainom sa ating mga alaga yan, lalo na pag hindi sanay dahil nga ibang lasa niyan. So, ang ginawa ko kahapon, hindi na ako nagpakain nung hapon kasi nga dapat nga susubuan natin to ng mga pampurga. Kaya lang naisip ko bigla na gawin na lang natural yung pag-cleansing sa kanila. So, nakapasting yung mga yan, malamang gutom na yan, uhaw na yan. So, yun ang ating sasamantalahin para maibigay yung ating mga gagawing pang-cleansing sa kanila. Alright, so gagawin ko na to. Samahan niyo pa ako mga kalapatids. A few moments later. Alright mga kalapatids, naikatas na nga natin yung oregano at naihalo dito sa tubig kasama nung kalamansi at honey. So ito yung ating ipapainom. Ito nga, gaya ng ating sinabi, susubo na lang natin yan para solid yung epekto ng bawang. At uunahin nating subuan yung ating mga alagang flyers dito na nakakulong. Kung mapapansin nyo, nakasarado yung trapdoor sapagkat nakabartolina yan. Dahil nga, binabartolina na natin itong dalawang young bird natin na tapos na nating turuan. So yan ay pinaka final stage ng pagpapabarter sa kanila. Kaya sa mga kanubi natin na hindi nakapanood ng mga previous nating video, bakit natin kailangan ibartolina, lalo na kapag dun sa lugar natin marami nag-aalagang ibon o daanan ng mga ibon na o kalapate, panoorin yun mga kalapatids para
makatulong sa inyo yung ganong idea at hindi kayo mawalan ng mga young bird. So ito mga kalapatids, ayan, hindi ko na pinalabas yan kahapon ng hapon, hindi na yan roronda dahil nga sisimulan ko na itong pagbabartolina dito dahil nagre-ranging na tong dalawang to sumasama na dun sa mga datihang ibon na dito, kaya mahirap na, baka mawala pa siguro tayo. Yung isang linggong bartolina ng mga to, kasabay na natin doon yung pagki-cleansing mga kalapatids dahil magandang pagkakataon yun para may ready sila para pagdating sa training camp sa first week ng February ready na at buong lakas yung ating mga warriors na ipanglilipad sa norte. So yun mga kalapatids, sa pagsusubo ng mga bawang hindi ko na ipapakita dahil tatagal lang tayo mga kalapatids. So dito na natin tatapusin yung ating video. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para sa ganun updated ka kapag meron tayong bagong upload tungkol sa ating mga ginagawang talakayan dito lang sa ating channel. At huwag magkalimutang mag-comment, share, and like kung nagustuhan mong video at suportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan syempre ng kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Natanggal yung bulutong sa mata. Natanggal, nagka one eye cold kasabay ng bulutong. Pero ngayon matibay ng lumipad mga kalapatids. So okay yan, magandang senyales. So paano mga kalapatids? Ingat kayo. Paalam.